Ang laki ng binabayaran ko sa kuryente. Masisira ka ng bayan. Mas matindi pa to sa sugal. Sigurado yun, puro talo ka na. Ganda ng harvest ngayon. May nagtanong sa akin kung sulit ba ang pagsasolar. Dito tayo sa ilalim. Malamig dito sa ilalim. Sulit ba ang pagsasolar? Depende guys kung anong klaseng setup meron tayo. Kasi nga sa akin dito is nagagamit ko na siya on 24/7. Kaya sabihin na natin na kaya may bagyo, tapos yung medyo makulimlim, kahit pa paano sustain naman niya yung kuryente namin. Kasi napaka-importante yung kuryente sa isang bahay. Diyan umiikot, lalo na sa ngayong panahon na halos lahat ng gamit natin is di kuryente. Washing, electric fan, ilaw, TV, lahat-lahat. So nakadepende sa kuryente. So para sa akin, napakasulit niya. Lalo sa amin dito, walang kadahi-dahilan brown out. Gaya ngayon, brown out. Kahit na nakakonect na ang kuryente namin sa Napocor, panay ang brown out kasi sa maintenance. Eh sa akin dito is napakasulit niya. Yung maibibigay niya na convenient compare sa gumamit ka ng generator. Ang generator kasi maingay. Tapos always na pag pinandar mo siya is kailangan mo ng krudo. Sisilipin mo yung langis, sisilipin mo kung may tubig. So dito, pag na-set up mo na siya at kompleto mo, yun nga lang kasi sa kailangan kompleto yung, kahit paano kompleto yung solar panel mo, maganda yung battery mo, trusted yung inverter mo. Basta nasikatan siya ng araw sa umaga, simula alas 7 hanggang, sa ngayon kasi bare months, maaga na ang tag-ulan. Alas 7 hanggang sabihin natin alas 3, pinakamagandang harvest na yon. Sa summer 7 to kung minsan maabot pa ng 4:30. Yun yung mga pinaka-usable na ano. Pero sa akin kasi maaga na. So sulit pa rin para sa akin. Napaka-reliable. Tapos kung sakaling may brown out, walang kuryente, nandyan siya palagi. And kung mababa yung harvest, ang nagustuhan ko kasi dito, pwede siyang i-connect sa internet. So kahit wala ako at na-monitor ko na mababa yung harvest dito, pwede kong i-preset, pwede kong i-charge via grid. Ayan. So pwede mo i-charge via solar or grid sa kuryente. Maganda. Masulit siya guys. Kahit paano, kahit yung solar panel ko is underrated, nagagamit ko siya. Pero kung may choice lang sana ako na gumamit na yung malalaki, papalitan ko siya. Pero sa ngayon, wala pang budget. Yun lang kasi ano siya yung single glass. Sinasabi nila yung talagang bifacial na Jinko na original. Ito kasi fake yata to or dami nagsasabi fake. Yung bifacial daw talaga na totoo is double glass. Ito single glass lang siya. Tapos laminated na sa kabila. Ayan. Ang ano lang dito is, ang medyo kailangan mo lang bantayan dito is, always naman sa lahat is maintenance. Basta may sasakyan ka, kailangan ng maintenance. Yan ang kailangan bantayan. Tapos ang isang tanong nila sa akin is, kung malaki ba yung bayarin mo ng kuryente, maganda ba ang solar? So para sa akin is, hindi ko naman ini-insist, hindi ko naman pino-force. Choice niya yan kung sakaling gusto niyo mag solar. Kasi nga hindi ko na pwede sabihin na makakatipid ka sa una pa lang.
talagang bubutasan yung bulsa mo. Susunugin yung pera mo dyan. Kailangan kumpletuhin mo bago gumana. When it comes sa generator, diesel generator, bawi mo na kagad yung pinambili mo. In, sabihin na natin 2 years o 1 year, bawi mo na siya. Dito kailangan mong kailangan mong dapat mataas yung load. Sa bagay, kung mataas yung load mo, mataas din yung requirements mo. Malaki yung battery mo, madami yung solar. So din doon nakadepende, kung marami kang load, marami ka din yung ipoprovide. So by choice yan talaga. Hindi pwedeng tulakan, itutulak mo. Magganito ka, dapat mag solar ka para makatipid ka. Hindi rin. Hindi. By choice yan, na dapat gusto mo. Tapos bentahe kung medyo may konting alam ka, kahit pa paano sa mga maintenance, ikaw nang gagawa. Kagaya dito, kahit basic lang na pag-backclass kung sakali may bagyo. Tapos yung mga wiring, kahit pa paano is kaya mong gawin. Mainit na. Ganda kasi dito is talaga passion mo talaga, hilig mo. Kasi kung wala kang passion sa ganito, umaasa ka lang sa mga tech, umaasa ka lang sa mga advice, at wala kang alam sa mga technical, lalo sa mga troubleshooting, basic troubleshooting, ay nako, doon ka mababalatan. Konting problema, mababa yung harvest. Ang ganda ng araw, tapos mababa yung harvest, wala na, apektado na lahat yan. So sa simpleng trouble na ganun, kung hindi mo alam ang gagawin, ayun na. So yung ating wiring palang pansamantala, kasi maraming babaguhin dito, ganyan na. Itong battery natin is 5 kWh, 3.6. Sobra-sobra sa akin yan kasi mababa lang naman ang load ko. Tingnan nyo guys, nasa more than 500 watts lang naman. Ayan o, papuno na yung battery natin. Nasa 90%. Mamaya siguro mga launa, puno na yan. So sa aming mga technician kasi, hindi namin tinitingnan yung return of investment namin, yung ROI. Kasi tinitingnan namin reliability niya, na nandyan siya kapag kailangan mo. Always nandyan siya. Wala kang pinapakain sa kanya, basta naarawan yung solar panel natin, matik kagad dyan. Yan. Wala na kaming pake. Karamihan sa mga technician hindi tumitingin sa ROI. Wala na silang pake kung babalik or hindi. Yung ano lang, yung kumbaga stress reliever, makikita mo lang na maganda yung gumagana, walang problema, ganda na nun. So, babalik man o hindi yung investment, at least nagamit namin. Sa mga papasok sa solar setup at walang alam sa technical, eto siguro ang kailangan. Ito ang required siguro. Dapat magkaroon tayo ng basic na information about technical. Kahit yung mga simple lang. Simpleng maintenance, yung paglilinis natin sa solar natin, yung mga kung paano i-check na may problema sa connection, may init yung mga connection sa MC4, kailangan magpalit ng connection, yung mga basic tools. May tester tayo, basic knowledge lang. Sa mga DIYer kasi hindi problema yun eh. At isa pa sa mga DIYer kasi, hindi kami tumitingin sa price. Basta ma-meet yung satisfaction namin, para na kaming tumama sa loto. Ayan, para ka nang hindi mo alam yung pakiramdam na nakangiti ka na, ngiting panalo ko, paldong paldo. Sa mga wiring, sa kung paano i-set up, commissioning sa ating mga inverters, tapos kung sakaling may bagyo, alam natin na konting baklasin lang tapos itago. Kasi hindi naman pa, sa bagay kung marami kang pabili, sabi nga ng isang commenter dyan eh, solar setup is not for, alam mo na. Hindi ako siguro papayag doon, kasi nga marami akong nakikita na magaganda ng setup kahit walang, yun na nga. Pag talagang gusto mo, may paraan. Kung ayaw mo, ang dami dahilan. Lalo kung DIYer, talagang pipilitin yan. Kasi ang DIYer, hindi sila nakatingin sa ROI. Mas, ano pa nga ang DIYer eh. Kumbaga, take the risk sila.
Wala silang pakialam sa gastos. Basta ang gusto nila na pag nasasatisfy. So, doon siguro is, hindi ako, alam niyo na.